at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa. Opo. Ma'am Ruby, una ho sa lahat, ito pong National Safe School Summit and Safety Drill na inilunsad po para yung mga estudyante, mga teacher, mga otoridad maging handa po sa mga hindi po inaasahang pag-atake, no? Ano ho ang inyong basa rito? Kayo po ba ay nakibahagi? Sapat ba ito? O baka palabas lang po ng DepEd? Sir Sander, kinikilala natin no yung mga aksyon na tulad nito no sa Department of Education. Pero ang sinasabi natin more than dun sa mga kumbaga receptive no ng mga pamamaraan ay pinakaimportante rin no yung pag-uugat din natin dito sa mga sabi natin mararahas no ng mga nangyari nitong pagpasok ng eskwela kasi para sa amin more than pa doon sa paghahanda natin once na merong shooting incidents at yung mga precautionary measure sana no yung mga pinakaimportanteng gawin. Importante rin talaga no yung pag-address natin dun sa root causes nito no kasi kung yung teacher yung tatanungin, sinasabi nga namin bukod doon sa mga paghahanda no halimbawa yung pagdadagdag dun sa mga personnel natin, security personnel, Gwardiya. importante yun. Mm. Sinasabi rin kasi nung EDCOM 2, halimbawa dahil marami dun sa mga insidente, nagsisimula doon sa bullying dun sa ating mga estudyante, dapat ma-address din natin halimbawa yung mga kakulangan natin sa mga mental health personnel kasi kahit yung teacher hindi rin talaga kami kumbaga 100% na siguradong kaya naming harapin no yung mga sitwasyon gaya nga nitong mga bullying incidents dun sa mga eskwela natin kasi talagang yung mga teacher natin nandoon sa unahan, forefront talaga kami yung unang humaharap, unang nakakakita ng red flag no sa Mhm. mga estudyante natin. Pero ang hirap nun gawin pagka overcrowding yung classroom natin. Ang hirap Oo. nun gawin pag kahit yung teacher natin overload na nga, no? Ang dami pang ginagawa sa eskwela. Kaya nananawagan din po kami, Sir Sander, Ma'am Angel, dun sa ating gobyerno na tugunan yung mga basic na pangangailangan tulad nga po nung pagdadagdag ng ating mga personal na kailangan dito. Bukod sa security guard, kailangan din natin ng mga mental health personnel. Dagdagan din halimbawa yung mga teacher nga rin kasi yung overcrowding, isa yan sa tinuturong dahilan bakit laganap yung bullying dun sa ating bansa. Mhm. Pero Teacher Ruby, ito'y parang long term pa, no? Bago masolusyonan. Kumbaga, when you wish upon a star. Oo, Mhm. suntok sa buwan. Mm. Pero ang posisyon po ng inyong grupo doon sa panukala na higpitan naman po yung bag inspection para po maiwasan yung nangyari po katulad sa Tacloban. Dapat makaisip po talaga no yung Department of Education ng pinakamabilis na pamamaraan. Halimbawa, yun nga yung at least yung metal detector kasi ang feedback sa atin on the ground ng mga teachers, humahaba yung pila sa loob ng mga Oo. Oo. eskwela natin Mm. no na uubos yung first period nila. Yun yung nangyayari kapag ka merong mahabang pila ng ating mga bag inspection. At syempre, ano yan, hindi yan kaya ng isa nga lang no, na security guard sa mga schools natin sa probinsya, maswerte na kung may security guard pero teacher din talaga yung gumagampan yan. Or mga volunteer parents natin. Na syempre, ang sasabihin naman no, ng ibang mga parents, bakit sila yung napili, etc. No? So, importante rin yung tignan ng DepEd natin sa implementation nito. Opo, Ma'am Ruby, yung mga binabanggit po ninyo, no, yung gwardiya, guidance counselor, psychologist, metal detector, ano po, very ideal po, no? Yan talaga dapat. Ang tanong ko lang ho, kayo po bilang nakikipag-ugnayan directly sa DepEd, kaya ho ba nila yan na isa katuparan? Yung laptop nga ho, di ba, substandard. Alam niyo po yun, may Sa mga isa ganyan. lang yung libro. Oo, Diyos ko naman. Kumbaga, ang ganda ho sana nung ganyang mga panukala, pero kaya ba nitong ahensya? Well, ako po talaga naniniwala pa rin ako na kaya ito nung Department of Education, knowing na we have historic budget, 1 trillion. Pero bukod doon, ngayon talaga, Sir Sander, Ma'am Angel, dahil darating nga yung SONA, at alam natin na pagkatapos ng State of the Nation address ng Pangulo ay budget hearing na sa 2027. Ngayon, halos isang buwan pa lang nagsimula no yung klase Klase. natin Mm. pero very challenging, napakabigat po talaga sa teacher kasi ang daming mga changes bukod dun sa three-term school calendar pero nakita natin yung sunod-sunod no yung mga insidente na dapat maging wake up call din dun sa ating gobyerno na malaki pa rin yung kailangan nating budget for education
At yung mga pinaka-importanteng items ngayon dapat sinsinin ng Department of Education doon sa kanilang budget proposal, lalo pa alam naman natin nakalagay sa konstitusyon yung education ay dapat na prioridad dun sa ating budget items. Opo, huwag tayong lumayo pa kasi yung mga silid-aralan mismo, Teacher Ruby, napakadaming backlogs hanggang ngayon ay hindi pa rin po napapatayo. Tama, 165,000 classroom yan, Ma'am Angel, Sir Sander, no? Pero Mm. ang sinasabi nga po, bukod doon sa 165,000, ang nakikita pa natin doon sa 165,000, yung 51,000 doon ay 50 years na dilapidated na for reconstruction na rin. Kaya gearing to almost 200,000 talaga yung kulang natin, no? Pinagmamalaki ng gobyerno ngayon yung isa dun sa kanilang project, no, na tinapos yung isang building ng 8 months. Sa Meron may silang Quezon mga City proposal yata for yun. modular classroom, no, at iba pa. Ano pa man yun, pinaka-importante talaga yung mabilis talaga na pagko-construct kasi yung learning crisis talaga lumalala ngayon dun sa mga bata. Kaya dapat i-address ito urgently kasi meron lang tayong ilang taon na nandyan yung mga estudyante natin. Ayaw nating palampasin yung mga taon na yan na hindi sila natuto. Opo, binabanggit nyo po yung mga teachers po natin, kumbaga nagmumultitask na, no? Kagaya po nung nangyari sa Cavite, yung sa deworming po, teacher din pala ang nangangasiwa sa ganung mga supposedly ay para sana sa mga health workers, no? Yung workers. pampurga. Ano ang inyong reaksyon dito na meron pong estudyanteng namatay? Una-una, talagang nakikiramay tayo sa pamilya, no? Ganun din, gusto natin na magkaroon din talaga ng suporta dun sa mga estudyante pa na hopefully nakalabas na ng ospital. Ito, wake up call din talaga, no, sa amin, sa Department of Education, sa aming mga guru rin. Kasi, ano sa totoo lang, ayaw naman talaga namin gawin, no, yung deworming at iba pang mga, kumbaga, hindi na bahagi ng pagtuturo Mm-mm. na supposed to be Mm-mm. ay ginagawa lang dapat sana ng teacher yung pagtuturo, no? Yun lang dapat magturo, no? Kaya nga Pero Correct, teacher, di ba? teacher, di oo ba? di ba? Pero nako, hindi lang po deworming ang ginagawa sa totoo lang ng mga teachers natin. De-decorate pa yan sila ng classroom, di ba? Oo, Nagtatanim no, yung din. trabaho ng DSWD, yung trabaho ng mga disaster preparedness natin, no, at iba pa, no. Nakabuntun talaga yung lahat sa teachers natin. Kaya hindi rin dapat sisihin, no, yung mga teachers once na may mga ganyang pagkakataon. Kasi alam mo yun, nalalagay siya sa alanganin where in fact dapat hindi niya nga trabaho yun. Kaya now is the time. Tingin natin natanggalin yung ganyang mga trabaho at iba pang mga supposed to be hindi ginagawa ng teacher natin sa kanya. Alisin yun sa kanya kasi isa rin yan sa mga dahilan bakit yung quality education dun sa ating mga estudyante ay hindi na ibibigay kasi ang daming kinakarga sa mga guro natin na dapat sana ay nakatutok sa pagtuturo. Opo, Teacher Ruby, kuhanin ko din ang inyong reaksyon hinggil po doon sa nag-viral na video na isang guro na hinuli dahil wala siyang helmet pero ginamit po itong content sa vlogging na itong si MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go. Ano po ang inyong reaksyon? Isa rin po yung Alliance of Concerned Teachers, no, sa talagang nananawagan sa MMDA na aksyonan ito agad at nakita nga natin, no, nag-issue sila o kahapon, no, ng suspension order, no, kay Gabriel Go. At kami, ang sinasabi nga namin, he should go kasi ilang beses na po ito, no, na nangyari. Nagagawa po ito noong April 2025 sa isang pulis. Ngayon, sa guro, yung pamamahiya, yung pag-breach doon sa data privacy kasi sinabi nga po nung teacher na wag siyang Huwag siyang videohan videohan. pero Mm-mm. malinaw yung kanyang sagot. Ang sinabi niya po ay nakatakip naman ang mukha mo, wag mo banggitin yung pangalan mo na consciously, no, sinabi yan sa guro natin at meron pang mga word, no, na nagpapahiya dun sa ating guro. Nagagawa yan sa pulis at sa mga guro natin, papaano pa sa ordinaryong mamamayan. Kaya sinasabi ng mga teachers natin, katulad din no, nung libo-libong mga nag-react talaga, no, ng mga teacher ay nakatutok po kami kung ano ang gagawing aksyon ng MMDA dito. Sumulat na rin po tayo, no, sa MMDA na kailangan talaga, no, ng kagyat na aksyon dito sa nangyaring insidenteng ito. Opo, sa inyo pong palagay dapat ho siyang matanggal na sa MMDA? Ayan po ang panawagan namin, no? Si Baki na yan sa pwesto kasi mukhang hindi natututo din sa kanyang leksyon.
Opo. Ma'am Ruby Bernardo, maraming salamat you, po. Teacher Ruby. At saka ma'am, habang papalapit ho ang SONA, kami po ay baka tumawag sa inyong muli ha. Salamat Sir Sander, no. Kasama rin kami, no, ng mga iba pang organisasyon na lalahok din sa pagkilo sa darating na SONA. Maraming salamat po ang chairperson po ng Alliance of Concerned Teachers o ACT, si Teacher Ruby Bernardo. Yan.